Kumusta? Naisip mo na ba kung paano natin napagsasama-sama at naiintindihan ang lahat ng impormasyon sa paligid natin? Well, ang sagot dyan ay mas simple kesa sa inaakala mo at yan mismo ang bubuksan natin ngayon, ang mundo ng mga set na siyang pundasyon kung paano natin inoorganisa ang halos lahat ng bagay. Kasi isipin mo ha, mula sa playlist mo sa Spotify, sa listahan ng groceries, hanggang sa kung paano nag-aayos ng data ang mga scientists. Paano ba natin napapanatiling maayos ang lahat ng yan? Exactly. Pinapangkat natin sila. Sa mundo ng math, ang tawag natin sa mga grupong yan ay sets. Ito yung natural na paraan ng utak natin para ayusin ang gulo. Isang simpleng konsepto lang, pero napakalakas ng epekto. So, tara, alamin natin kung paano. Okay, so heto ang mga dadaanan natin. Titingnan natin ang iba't ibang klase ng sets, kung gaano sila kalaki, yung mga special cases, paano sila magkakapamilya, at kung anong nangyayari pag nag-cross ang landas nila. Game na? Sige, umpisahan natin sa pinaka-basic na tanong. Gaano ba karami ang laman ng isang set? Dito na papasok yung pagkakaiba ng finite at infinite. Ang pinaka-importante lang natandaan dito ay ito. Ang finite set may hangganan. Kaya mong bilangin yung laman niya kahit gaano pa karami, tulad ng mga numero sa pagitan ng 50 at 70. Pero yung infinite set, naku, walang katapusan yan. Tulad ng lahat ng numero na mas malaki sa 10. Kahit maghapon kang magbilang, hindi mo yan matatapos. Okay, ngayon naman puntahan natin yung mga extremes, yung mga set na may pinakakonte o halos walang laman. Ito ang empty set o null set. Para mas madaling maintindihan, isipin mo yung set ng mga whole numbers sa pagitan ng 7 at 8. Meron ba? Wala, di ba? Pero kahit wala siyang laman, isa pa rin siyang lehitimong set. At dahil ang bilang ng laman niya na tinatawag nating cardinality ay 0, technically, isa siyang finite set. Yun lang. Tandaan ha, kapag sinabing empty set, ang bilang ng laman or cardinality ay palaging 0. Ganon kasimple. So kung may 0, dapat may 1. Ang katapat naman ng empty set ay ang singleton set. Mula sa salitang single, ito yung set na may eksaktong isang laman. For example, yung set ng whole numbers sa pagitan ng 7 and 9, ano lang ba yun? Yung number 8 lang, diba? Yun. At syempre, ang cardinality o bilang ng laman ng kahit anong singleton set ay palaging isa. Isa lang, hindi nadadami pa. Okay, so tapos na tayo sa kung ano ang laman ng sets. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano sila nag-uugnayan sa isa't isa. Ito ang konsepto ng mga subset. Parang pamilya. Simple lang naman ang ibig sabihin ng subset eh. Ang isang set ay subset ng isa pa kung lahat ng laman niya nandun din sa pangalawang set. At heto ang isang interesting fact. Dahil sa definition na yan, ang isang set ay pwedeng maging subset ng sarili niya. Make sense, di ba? Dito ngayon, nagkakaroon ng linaw. Ang proper subset ay kailangan pa ring subset pero may isang malaking rule. Hindi sila pwedeng maging equal. Ibig sabihin, ang proper subset ay laging may mas kaunting laman kesa sa set na pinanggalingan niya. Yan ang malaking pagkakaiba nila. O eto na, eto yung isa sa mga madalas na nakakalito. Ano ba talaga ang pinagkakaiba ng equal at equivalent na sets? Parang pareho lang pakinggan, pero hindi. Tingnan natin. Ganito lang yan. Pag sinabing equal sets, ang usapan ay yung mismong laman. Dapat parehong-pareho sila ng elements kahit magkabaliktad pa. Sa equivalent sets naman, ang usapan ay yung bilang ng laman. Basta pareho sila ng dami o cardinality, equivalent na sila. Kahit na magkaiba yung mga laman nila. Yun, identity versus quantity. Sige, next. Ano namang mangyayari kapag pinagkumpara na natin ang dalawang set? Meron ba silang common ground o para silang langis at tubig? Overlapping sets. Ito yung mga set na may chismis sa isa't isa. Ibig sabihin, meron silang kahit isang element na pareho. Sa example natin, andyan yung 3 at 4 sa parehong set. Yung formula naman dyan, para lang yan siguraduhin na kapag binilang natin yung total elements, hindi natin madodoble mang bilang yung mga common sa kanila. Ang kabaliktaran naman nito ay ang disjoint sets. Sila yung walang pakialam sa isa't isa. As in, zero common elements. Walang-wala. Tulad ng set A at set B dito, makikita mo walang numerong umuulit. Kaya ang intersection nila
o yung mga common elements ay isang empty set. At para sa huli, para magkaroon ng saysay ang lahat ng ito, kailangan natin ng konteksto. Saan ba nangyayari lahat ng ito? Dito na natin kailangan ang big picture. Ito, ang universal set. Isipin mo siya bilang yung universe ng pinag-uusapan ninyo. Kung ang universal set natin ay lahat ng hayop sa Earth, lahat ng iba pang set, tulad ng set ng mga aso, set ng mga isda, set ng mga ibon, ay mga subset lang na nakatira sa loob ng malaking universe na yon. Siya ang nagtatakda ng boundaries ng ating usapan. So, mula sa kung paano mo inaayos ang iyong mga damit sa closet hanggang sa kung paano mo kinakategorya mga kaibigan mo, ang mga konsepto ng sets ay nasa paligid lang natin. Kaya, ang huling tanong ko para sa'yo, ngayong may bago kang paraan ng pagtingin, anong mga grupo, ugnayan at pagkakaiba ang mas mapapansin mo sa araw-araw?